Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. Trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minamahal ka ng Diyos. At araw-araw ipinadadala ng Diyos ang kanyang pagpapala upang maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Aminin natin at hingin ang kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami makakatulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya,
Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ni numan upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinahod, kabutihang loob, gayon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay yalay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya ay taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kabila. Kung ipaksakdal ka niya kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo.
pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, huwag mong pahindihan ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga mga kapanalig. Good morning po. Bagong umaga, bagong araw, bagong pagkakataon. Narinig po natin, sinabi po sa unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ngayon na ang panahong kalugod-lugod, ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Kapanalig, humihinga ka, buhay ka. Ibig sabihin ito na yung pagkakataon mo. Marami tayong pagkakamali na gawa kahapon, kapalpakan. May mga tao tayong nasaktan. May mga pagkakataon tayong napalagpas kahapon. Father's Day, hindi ko alam kung binati mo, dinalaw mo ang iyong tatay, tinawagan, tinext. Hindi ko alam kung anong ginawa mo kahapon. Pero kung hindi mo man nagawa itong napakahalagang bagay kahapon, kung buhay ka pa ngayon, kung buhay pa yung tao na minamahal mo, may pagkakataon pa. Ngayon na. Huwag mo nang ipagpaliban, kapanalig. Kasi po, yung pagkakataon ay hindi laging nandiriyan. Totoo po, may mga pagkakataon, opportunity knocks only once. Kung 2 beses, napakaganda nun. Pero huwag mong sasayangin yung pagkakataon. Paano mo malalaman na dapat mo nang gawin ngayon? Una, dapat mabuti muna yan. Kung mabuti, at alam mo namang ito'y tinitibok ng iyong puso, gawin mo na. Gawin mo na ngayon. Huwag kang magpapapigil sa takot. Marami pong mga bagay hindi natin ginagawa. Bakit? Takot. Tanungin mo yung sarili mo, bakit ayaw mong magsimula ng negosyo? Bakit ayaw mong mag-apply ng trabaho? Bakit ayaw mong mag-aral muli? Ba't ayaw mong pumasok ng seminaryo? Kung ang dahilan mo ay takot, nako, ibig sabihin, dapat mong gawin. Kasi takot eh. Kung ang dahilan mo ay makasasama sa'yo, kung ang dahilan mo ay hindi ito makabubuti sa pamilya mo, kung ang dahilan mo ay masama ito, huwag mong gagawin. Pero kung ang dahilan ay takot, nako, hindi yan dahilan. Kailangan mong gawin yan. Pero huwag mong gagawing mag-isa. Gawin mo ng kasama ang Diyos. Di po ba kapanalig? Napakaraming oportunidad na napakagaganda napalagpas natin dahil sa takot. Wag. Anong sabi ni Jesus? Huwag kang matakot. Manalig tayo sa Kanya. Yung takot ay ginagamit ng demonyo, ginagamit ng kasamaan para pigilan tayo sa paggawa ng mabuti. Kung natatakot ka at alam mo namang mabuti yung gagawin mo, ibig sabihin, kinakailangan mong magpasama sa Diyos. Magpasama ka, gawin mo pa rin. Tatakot, pero gagawin mo hindi mag-isa, gagawin mo ng kasama ang Diyos. At makikita mo, habang ginagawa mo, mahirap, may takot pa rin ng konti. Pero nakikita mo, may kapayapaan ka eh. Nakikita mo, gumaganda naman, maayos naman. Nakikita mo, may mga tao kang natutulungan. So tama, ito na nga ang pagkakataon. Ito na nga ang araw. Bakit nga ba pinagpapaliban mo pa? Ito nga pala yung gusto ng Diyos na isakatuparan mo. Kung takot ang dahilan mo para gawin ng isang magandang bagay,
gawin mo. Kasi yung takot na yan, kayang-kaya mong harapin. Kung kasama mo ang Diyos, makakaya mong pagtagumpayan. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin na yung parang yung pang-aabuso, yung dati mata sa mata, ngipin sa ngipin, gumanti ka. Pero anong sabi ni Jesus? Huwag ninyong labanan ang masamang tao. Ang panglaban ay hindi yung paggawa din ng masama. Kapag may masamang ginawa sa'yo, ewan ko, as you mature ako, as I mature, nare-realize ko, totoo ito. Kapag may masamang ginawa sa'yo ng ibang tao, at ginawan mo rin sila ng masama, lalo tayong natatalo. Talo tayo lalo. Pero kapag may ginawang masama, at yung mabuti, pinag-isipan mo pinag-isipang mabuti. At yung alam mo kalooban ng Diyos yung ginawa mo, doon tayo nagwawagi. Kapag yung masamang ginawa sa atin, ang ibinalik natin ay kabutihan pa rin. Kabutihan pa rin. Kapanalig, proteksyonan mo yung sarili mo. Pero hindi ka gagawa ng masama. Kasi oras na gumawa din tayo ng masama, hindi ka pareho na tayo ng taong gumawa ng masama. At mapapahamak tayo dahil sa masamang ginawa. Ginawan ka na nga ng masama at napahamak ka, lalo ka pang mapapahamak kasi masama din yung ginawa. Ginawan ka ng masama, magdasal ka, humingi ka ng tulong sa Diyos, humingi ka ng lakas sa Diyos, upang ikaw ay gabayan, upang ang makita mo, hindi yung kalooban lamang ng tao, bagkus ang makita mo yung kalooban ng Diyos. Yung masamang ginawa, gamitin mo yan parang gasolina, fuel, para magtagumpay ka. Para magtagumpay ka. May sinasabi nga, di ba? The sweetest revenge is for you to succeed in life. Hindi mo ginawa ng masama yung gumawa sa'yo ng masama. Pero yung bang nakita niya na ikaw ay nakararaos, hindi lang nakararaos nakalalagpas sa mga pagsubok, na pagtatagumpayan mo yung mga pagsubok, yung bang nakikita niya, ginawan ka niya ng masama, pero ikaw, umuunlad kasing negosyo, nakatutulong ka sa maraming tao. And then baka eventually, yung gumawa ng masama, humingi din ng tulong sa iyo. And then marirealize niya, maling-mali nga pala yung nagawa niya sa iyo. Naalala ko nun yung kinuha nung kapatid, yung mana niya, pineke yung pirma ng kanilang mga magulang. Wala na siyang magawa Nakuha lahat nung kapatid yung mana. Walang natira sa kanya. Nung una galit na galit, gustong sugurin, gustong sunugin, gumawa ng masama. Buti na lang daw, nagsiserve siya sa simbahan. Hindi niya nagawa. Masama loob niya. Pero pinagdasal niya. Matagal, pero nagawa niyang magpatawad. Alam niyo, kapanalig yung nangyari. Yung negosyo niya, umunlad. Yung mga anak niya, napagtapos niya sa isang talagang mamahaling eskwelahan. At may mga awards yung mga anak niya. Lahat cum laude, yung isa, magna cum laude, magagaling yung mga anak niya. At nagsiserve din sa simbahan yung kanyang mga anak. Pagkatapos daw po, ang kwento niya, pagkatapos ng ilang mga taon, yung kapatid niya na ninakaw yung kanyang mana, nagkasakit daw na stroke. Hindi inalagaan ng kanyang mga anak. Bagkus ang ginawa pa daw ng mga anak, kinuha yung pera. Ang nag-alaga, siya. Kapatid daw niya Ayaw alagaan ng mga anak.
iniwan din, pinabayaan din ng asawa. Walang mag-alaga. Siya yung nag-alaga. Siya na yung kinunan, ginawa ng masama, niloko. Pero sa bandang huli, siya pa yung nag-alaga doon sa kapatid niya. Hindi siya gumaganti. Hindi niya gusto na nagkasakit yung kapatid niya. Pero sa bandang huli, yung mabuti pa rin yung ginawa niya. Hindi niya gusto na masama yung nangyari sa kapatid niya. Pero nagpapasalamat siya kasi nung panahon na parang masama dapat yung gagawin niya, yung mabuti pa rin yung ginawa niya. At ang Diyos ang naggantimpala sa kanya. Kapanalig, ngayon na. Ito na yung pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos. Buhay ka, malakas ka, huwag mong sayangin yung pagkakataon para gumawa ng mabuti. Nandiyan pa yung mga anak mo, spend time with them. Huwag mong hintayin, huwag mong sabihin na kapag retired na ako, I will give time sa mga anak ko. Huwag. Kasi kung ngayon pa lamang na maliliit yung mga anak mo at hindi mo kayang bigyan ng oras at panahon, pag nang-retire ka, malalaki na yan. Malayo na ang loob nila sa iyo. Ganon din sa asawa mo. Magde-date kami ng asawa ko kapag nakapag-ipon na ako, nabili na namin to, magta-travel kaming mag-asawa. Hindi. Ngayon pa lamang. Kasi kung ngayon ay malayo ang loob niyong mag-asawa, lalong lalayo ang loob ninyo. Ngayon pa lamang, you go on dates, hindi kinakailangang mamahalin, malaking gastos kagad, hindi. Simpleng mga bagay lamang. Pero araw-araw ipinakikita mo ang iyong pagmamahal sa asawa, araw-araw pinakikita mo yung pagmamahal sa anak. Ngayon ang pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Huwag mong sayangin. Ngayon pa lamang, magmahal ka. At kung pipiliin po nating magmahal, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. At sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, binibigyan natin si Lord ngayon ng pagkakataon na tayo kanyang gabayan, na tayo kanyang pagpalain. Binibigyan natin si Lord ng pagkakataon na gumawa ng dakilang milagro sa ating buhay. Amen. Napakabuti sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa kanyang mahabaging pag-ibig na nagbunsod sa ating makitungo sa ating kapwa ng may kabutihan ating itutugon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging iyong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid na ng pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at bagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na maakay, pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig.
Panginoon ng sambayanan, habang aming itinataas ang mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkakasamang lumago at mapaglabanan ang pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo. Para lamang sa'yong kaluwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha kami, ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ang banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami wag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tayo nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patulin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, sumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalaing kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pagkakaisa
at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, eceli pandis hostium, elabremur hostilia, Darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria. Vitam sic et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig. Nakasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut proque comporsit laudatio. Amen. Panem de cielo presisti eis. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, et a nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.